Pinamamahal namin Diyos, Ama namin nasa langit, pinupuri ka namin at pinuwalhati. Pinasasalamatan o Diyos sa gabi ito sa iyong ika-25 anibersaryo at nagtitiwala kami sa iyong katapakan at sa iyong kabuhanan. Alam namin o Diyos, Ikaw ay kasama at kapiling namin sa gabi ito.
at may gagawin ka sa buhay ng lahat ng nandito, O Diyos. Ang lahat ng may sakit, O Diyos, dalayan kong iyong pagalingin sa pangalan ng Jesus. At lahat ng aming mga kahilingan ay tutuloy. Pagpalain mo ang iyong salita, tumimo sa aming mga puso at magatid ng kaliwanagan sa aming buhay. Gamitin po ang lingkod mightily, boldly, and powerfully kasama ang iyong mga awit sa aming kalagitnaan, maranasan pa po namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at ipurihin ang Panginoon. in my heart. Palakpakan natin ang Diyos, yung pinakamalakas na papuri. Yan lang ba yung kalakas? Anniversary, 25 anniversary. Ano po ang ini-expect nyo sa inyong ika-25 anniversary? Bakit kaya nandito kayo? Ano kaya ini-expect nyo sa anniversary nito? Kagalingan? Kalakasan lupa? Pagkagaling niya sa bukid?
Sasabihin ba ninyo sa kanya, halika, at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sasabihin, ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniuutos sa kanya? Kaya hindi naman kayo. Kapag nagawa naman ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga alipin, walang kabuluhan. Tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Taas ang mga kamay at sabihin natin, walang ibang nagmahal sa atin ng tulad mo. Taas ang mga kamay at sabihin natin siya. Hallelujah. Walang ibang nagmahal sa akin ang tulad mo. Pag-ibig mo'y wagas, ang hirap babago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay nagamo. Dahil sa'yo tanging pagmamahal, ako ay nalubos sa kasalanan. Sasampahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Taas ang kamay. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan, aming itataas, Panginoong Jesus, aming Diyos, inaalay sa sa'yo aking lakas. Walang ibang nagmahal sa akin ang tulad mo. Pag-ibig mo'y wagas, ang pinagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay nagamo. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan, aming itataas, Panginoong Jesus, aming Diyos, inaalay sa sa'yo aking lakas. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan, aming itataas, Panginoong Jesus, aming Diyos. Okay? Tapakan po natin ang Diyos. Yung pinakamalakas na malakpak at papuri. Hallelujah. Para sa sarili lamang. Kaya kailangan tayo may concern, may malasakit, mayroong habal,
sa bawat isa. Kaya ito ang ating pag-uusapan ngayon, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, at tandaan niyo po, faith that does not result in faithfulness will not accomplish God's word. Kapag ang tao'y walang pananampalataya na nagbubunga ng katapatan, hindi po natin magagawa ang dapat ginagawa natin para sa Panginoon. We cannot accomplish lahat ng gagawin dapat natin para sa Lord. Dahil ang katapatan ay bunga ng ating pananampalataya sa Diyos, at ito dapat ang magatid sa atin upang tayo'y magtagumpay, lumaya, sumagana, kumaling ang mga sakit at karamdaman na ating nararanasan. Para natutunan kayo sa palakpak nyo. Amen? I remember this, brothers and sisters, faith is common by hearing. Ang ibang pananampalataya ay tunay. Tunay o tunay di ba? Sabi natin kanina, ang tunay na pananampalataya ay regalo ng Diyos at ito'y nagmumula sa pakikinig. Romans chapter 10 verse 17, faith is common by hearing and hearing by the word of God. Tandaan niyo po, hindi po nakukuha ang pananampalataya sa pagchichismisan. Hindi po nakukuha ang pananampalataya sa pag-iikaw. Hindi po nakukuha ang pananampalataya sa pagdaya sa loto. At hindi nakukuha ang pananampalataya sa pagkakalo-kalo at pagkakampi-kampi. Hindi po nakukuha ang pananampalataya sa pagpapabagsak sa gobyerno. Ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig at patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Yung mga pumalakpak na yun, answer prayer na. May mga tao, tinatamad pumalakpak sa Diyos sa Panginoon. Pag sa artista, may kasama pa sila yun. Pag sa basketball, sa boxing, ang lalakas sumigaw. Ano? Pero pag na-stroke, nandun simbahan, nagpipilit pumalakpak, hindi na maipalakpak yung kamay. Di ba? Marami na yung stroke, nagpipilit pumalakpak, hindi na magdikit yung kamay. Ha? Pero kung hindi pa na yung stroke, hindi maipalakpak yung kamay. Kaya kung ako sa inyo ngayon, ibigay nyo na yung the best sa Panginoon. Hallelujah! Amen! So brothers and sisters, it is good to have faith. Napakabuti at napakainam na tayo lahat ay may pananampalataya sa Diyos. Bakit? Sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid kay Kristo, kailangan ang pananampalatayang ito to do the difficult. Kung ano yung mahihirap, kapag tayo may pananampalataya, walang mahirap na dapat natin gawin, sapagkat ang lahat ng mahirap ay gumagaan at nagagawa natin kung tayo'y may pananalig sa Panginoon. At tandaan ninyo, in God, nothing is impossible. Sa Diyos ay walang imposible. Kaya't mahalaga ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay susi sa lahat ng ating mithiin. Susi upang matanggap ang ating minimithi. Susi upang makamit ang mga pangako ng Diyos. Ang susing ito'y pananampalataya na nagbubunga ng katapatan upang ganap na makapaglingkod sa Diyos. Amen! Amen! To have faith, mga kapatid, it is very important because in God,
nothing is impossible to those people who have faith. Sa lahat ng mga tao na pananampalataya, whatever you ask for in your prayer, it will be given to you because you have faith. Pag sinabi mo sa Panginoon, Lord, heal me! Pagalingin mo ako, Panginoon, if you have faith, sasabihin ng Panginoon, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Amen! Sino sa inyo ang gusto gumaling? Ay, ang dami may sakit, Panginoon. Lord, marami kang pagkagaling ngayon, ang dami may sakit, Lord. Hallelujah! Sumahalaga ang pananampalataya. Isang babaeng 12 taong tinutugo ang lumapit sa Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang babaeng ito'y bankrupt na. Ubus na ang kayamanan. Ubus na ang kanyang pera. Sa kapapagamot, sabi ron, naubos. Nabalitaan niya ang Panginoon. At nabalitaan ng babae itong mayroong 25th anniversary doon sa pinagbuhatan. Kaya nagsumikap yung babae itong lumapit at tumalo. Dahil napakinggan niya ang mabuting balita na may anibersaryo at may darating na gwapo. Kaya nagpilit pumunta, nakipagsiksikan. Yung babae yun, ang unang himalang napansin ko, sa gospel na yun, according to our Lord Jesus Christ na sinasabi, alam niyo ba, 12 taong binudugo, hindi na ubusan ng dugo. Himala. Ngayon na, siguro yung isang araw na duguin ka, baka wala pang isang araw, patay ka na. Mauubusan ka ng dugo. Pero yung babae na hindi na ubusan. Mga kapatid, isa pa. Wala natin. Wala ko sa ito. Isa pa. Isipin mo, mga kapatid. Hello. Isang himala. Bakit? Sapagkat mula nang marinig niya ang mabuting balita patungkol kay Kristo, naglithi na siya na makalapit sa Panginoon. Mahipulan niya ang laylayan ng damit ng Panginoon. Ang sabi niya, gagawin ako. That is faith. That is faith. Iyon ang pananampalataya. Ang pananampalataya nagtutulak sa atin upang gawin ang tama at mabuti. Mga kapatid, pero walang pananampalataya, maraming tao walang pananampalataya, paunlad ba ang buhay? Hindi, pamagsak. Nasisira ang buhay. Pero sasabihin ko sa inyo ang katotohanan, na siya magpapalaya sa atin, sabi ng Romans chapter 8. Sabi ng John chapter 8, verse 31 to 32. Sabi ng Panginoon, kung patuloy kayong susunod, patuloy na susunod sa aking aral ni Jesus, tunay ng kayo'y mga alagad ko. May tunay na alagad si Kristo, yung patuloy na sumusunod, hindi yung paminsan-minsan lang sumisipot, hindi yung pang-anibersaryo lang, kundi patuloy at nagpapatuloy na sumusunod sa Panginoon. Sabi ng Panginoon Kristo, tunay ng kayong mga alagad ko, makikilala nyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo.
sa kahirapan, sa sakit at karamdaman, sa problema, sa pagiging kahos, sa pag-ibig na bawal, sa pangangalan niya, sa panungutan, sa kamunduhan, saan tayo nais lumayag. Ang Diyos ay nagwiwika para sa atin upang kung ano ang ating piliin, yun ang magaganap sa ating buhay dahil sa iyong pananalig sa Kanya. Amen? Sabi nga ng Panginoon, kung ano ang ating butang bibig, yun ang laman ng bibig. At ang nagpaparumi sa tao ay kung ano ang lumalabas sa ating mga bibig. Hindi ang pumapasok, hindi ang kinakain, kundi ang lumalabas. Mga tao walang pananampalataya na laman ng puso'y galit, puot, hinanakit, tampo sama ng loob, kaya ang kanyang bukang bibig, pagmumura, panunungayaw, panlalait sa kapwa. Mga taong walang tunay na pananalig sa Diyos. Sabi niya, purihin ang Diyos. Amen! Responsibilidad na inaatang sa atin, kundi ang focus natin ang ating sarili. Sabi ni Jesus, ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan noon. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Amen! Kaya minsan tayo nasa isip natin laging ating sarili kasi iniingatan natin ang buhay natin. Ayaw natin na may masasabi sa atin. Pero ika ni Jesus na nag-iingat nito, siya mawawalan mo. Dahil hindi natin natutupan ang responsibilidad na ingatan sa akin ang Panginoon. Amen! Kaya kung magkasala kapatid mo, pagsabihan mo, at kung sila ay magsisi, pagsabihan mo, at kung siya ay magsisi, patawarin mo, kung makapito siyang magkasala sa iyo, sa maghapon, at makapito rin lumapit sa iyo, at magsabing nagsisisi, ako, patawarin mo. Anong ibig sabihin nun? Ang tunay na Kristiyano may tunay na pananampalataya sa Diyos kung siya ay magpatawad ay walang hanggan. Purihan si Jesus. Amen! Ay maraming tao ngayon. Naku, hindi kayo mapapatawad. Itaga mo sa kapatid. Hindi kayo panatawad. Ikaw Diyos, yung Diyos na nagpapatawad, ikaw ang pakaya. Hindi naman ikaw pusong patawad. Mga kapatid, kaya tandaan po natin, mahalaga po ang pananampalataya, nagbubunga ng katapatan. So, to have faith, it is very important. At ang pananampalataya nito ang siyang magbubuka sa atin upang tayo maging tapat sa Diyos at tapat sa ating kapwa. Amen po ba? Amen! Kaya ang ating binasang gospel, ito yung naging pasangis ng katapatan, faithfulness to our duty. At ano yung duty natin, ginawin natin, ulitin nga natin, ang sabi kanina, walang Sister. Laman. Sa isa't isa.
piling niya. Alam nyo, tama-tama yung awit na. Halagang-halaga. Tama-tama. Alam nyo ba ngayon ay Kwaresma? Yes. Alam nyo pabasa ng Siyunas ay madulas. Halatang-halata ng problematic. Halatang-halata na mayroong may sakit. Halatang-halata na kailangan ang pananampalataya upang lahat ay lumaya, gumaling at magkamit ng buhay na walang hanggan. Amen! Napakahalaga. Sabihin niyo katapatan. Mahalaga ang katapatan. Dahil ito ang nagsasabi dito sa ating binasang gospel. The story to emphasize the faithfulness to duty no matter what the demands might be. Ano man ang hinihingi sa atin ay kailangan natin gawin. Sabi sa ating gospel na binasa, palagay mo natin kayo'y may alipin, nag-aalaro at nagpapastol. Kaya ng tupa, nakagaling na sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na. O ba hindi ganon? Ano ang sasabihin sa kanila nung may alipin na yun? Ang sasabihin niya ay ganito, halika at nang makakain. Hindi ganon ang sasabihin. Sabi sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako. Isa after na, tuparin natin yung tungkulin natin, ano sasabihin natin? Ako'y alipin walang kabuluhan. Tumutupad lang sa tungkuling inatang sa akin. Mahalaga yung pagtuwad. Mahalaga yung being obedient servant of God. Sapagkat kapag tumutupad tayo, sumusunod sa kanyang pinag-uutos, tinibiyak natin ang kapalit nito'y biyaya, siksik, liglig, at umaakaw. Amen! Yun ang napakalaga. Mga kapatid ko kay Kristo. Kaya ano sabi naman ng kasulatan, tandaan natin, faithfulness is a commitment. Mga kapatid, ang katapatan, ito ay commitment to a relationship with God. Yung ating relasyon sa Diyos or fellow human being. Sin in that loyalty, yung pagiging loyal natin, tingnan mo ang taong loyal sa kanyang tungkulin, kahit alam na sila'y mamamatay, sumugod pa rin. Because they were obedient kung ano ang tungkulin nila, the fallen 44. Alam na nila sila'y mamamatay doon. Sinasabi nung nagpatotoo sa akin. Pero, they were obedient doon sa kanilang duty. Naisip ba natin na ginawa nila yun to protect us para tayo ay protektahan at ang bansa natin protektahan na ipanalangin pa natin yun? Lumitaw ang panalangin natin after na mangyari na yun. But remember, brothers and sisters, ang maganda doon, hanggang kamatayan ay ginawa nila ang kanilang tungkulin because they were faithful. Sila ay tapat. Loyalty, devotion, and service, which is the reflection of God's own faithfulness. Sino ba sa atin ang tapat? Wala naman tapat sa atin eh. No one is faithful, no one is holy, no one is righteous, except God. Diyos lang naman yun eh. Because all have sinned and fall short from the glory of God. Lahat tayo nagkasala, lahat tayo nagkamali. Wala tayo na pagmamalaki, wala
wika ni Jesus, at kayong lahat ay aking pagpapahingahin. Naparaan na tayo ng maligata sa buhay kapag pinalimutan natin ang Diyos. Kapag isinalisantabi natin ang Diyos at inihuli natin ang Diyos, tinigyan ko sa inyo na ang kabigatan sa buhay ay mararanasan natin. Kasalit na siya ang mauna. Sabi naman kayo sa 6:33, but seek ye first. First, ang sabi naman at last. Hindi sinabi ng Bible, but seek ye last the kingdom of God. But Jesus said, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Lahat ng kailangan natin ay idadagdag, 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 idadagdag ni Jesus. Ibig sabihin, hindi ka mauubusan. Hindi ka mawawalan. Mawala na ang bangko, ikaw ay mayroon pa, sapagkat ganap ang relasyon mo at ganap na ikaw ay laging kasama mo ang nagbibigay ng lahat ng iyong pangailangan, ang Diyos na higit sa sapat na siyang may likha ng lahat-lahat. Ito, tunay kung sino ka, Diyos mahal kita. Tunay walang iba, Diyos mahal kita. Turuan mo sana, Hello. ibigin ka buong puso. At kaluluwa. Umiiyak-iyak pa. Diyos, mahal kita. Pero yung kanyang katulong ay hindi man lang mabigyan ng damit. Diyos, mahal kita. Pero yung kapatid mo ay hindi matulungan. Diyos, mahal kita. Pero hindi mo man lang binabati ngayon yung iyong biyanan. What kind of Christian are we? Ha? Anong klaseng Kristiyano tayo noon? Are you faithful to God? If our character is like that, brothers and sisters, no! Sapagat ang sabi ng Panginoon, the faithfulness that we are talking about tonight is the faithfulness of God. Because no one is faithful, no one is holy, no one is righteous except God. But because we receive Him in our lives, tinanggap natin siya ng buong puso na ibabahagi ni Jesus ang kanyang katapatan, ang kanyang kabanalan, at ang lahat ng magandang ugali ng Panginoon ay napapasa atin. Kaya masasabi mo, isang taong tunay na kay Kristo, kapag nakikita mo yung ugali niya, yung ugali ni Kristo, hindi po yan chismoso o chismosa. Ang ugali po ni Kristo, hindi siya nanira. Hindi siya gumanti sa kabila na siya'y dinuran, sinibat, pinagwikaan ng pawang kasinungalingan. Hindi gumanti ang Panginoong Jesus. At yan ang masarap na pagnilayan sa ating mga buhay. Sabi ng Panginoon, to those who have faith in God, nothing is impossible. It is possible of those people na bad ang karakter na mabago dahil kay Kristo. Halata. Halata. Kalabitin mo ang iyong katabi. Sabihin mo, narinig mo. Magbago ka naman. Amen! Amen! Nakakahiya kapag yung anak mo pa ang nangaral sa'yo. At sinasabi sa'yo naman, bakit ganyan ang ugali mo? Bakit naman? Bakit
natin nagsasabi sa atin ng mali nating pag-uugali? Di ba nakakahiya na iba pang tao nagsasabi sa atin, ay, nung kumari ko niya lang, nakatismusa. Nakakahiya. Let's concentrate and listen to the Word of God, and after we heard the Word of God, let's meditate it. Pag nilaya natin, suriin natin ating sarili, the Word of God is a mirror for us. Salamin ng buhay ang salita ng Diyos magre-reflect sa atin upang makita natin, aba, ganito pala ako. Ang pangit pala ng ugali ko. Kaya dahil sa kapangitan ito, babaguhin ko na, susundin ko ang turo at aral ni Kristo. At pag-uwi ko, mamahalin ko na ang mga taong nang-uusyoso sa akin. Purihin si Jesus. Amen! Lahat ng pumalakpak na yun, bonus na naman para sa Diyos. Amen! Amen! Kaya mahalaga katapatan sa Diyos, katapatan sa tungkulin natin inatan sa atin. Diba sabi ko nung ako nag-talk nung kagabi, sa Ambel, ni-replay kaninang umaga, mahalaga po yung habang tumatagal tayo sa ganitong gawain ay hindi tumatanda ng paurong, kundi tumatanda at nagmamature ang ating mga ugali. Makita man kumukulubot yung ating mga balat at namumuti ang ating mga buhok, ay ebidensya that you are become matured, at hindi nang dapat na ebidensya na nagmamature din ang ating mga pananampalataya, ang ating mga buhay spiritual, at alalaman natin kung ano ang tama at kung ano ang mali, at kung ano natin mali ay dapat natin ipagpatuloy kung ano ang mali. Dahil ang tao nagpapatuloy sa paggawa ng mali, na alam ng mali at kanyang ginagawa, ay isang tao naghihintay sa kanya ang kaparusahan. Ba't ganyan ang tingin niya sa akin? Pulihin natin mga Hallelujah. So what God? Expectation to us being a servant of God. First, sabi ng Bible, ang inakasalan ng Diyos para sa atin. Una, sabi ng Panginoon, ayon sa kanyang mga salita, being faithful servant, obedient, submissive to the Word of God. Mga lingkod ng Diyos na marunong sumunod. Pag sinabing masama yun, masama yun. Pag sinabing hindi tama yun, hindi tama. Pag sinabing puti, puti talaga, hindi itim. Yun ang ibig sabihin yun. Pag sinabing ibigin mo ang iyong kaaway, ibigin mo na. Ay maraming mga tao ngayon, mag-asawa na yun, mag-asawa. Nakapuli nga mag-asawa, ano nangyari? Nagsawa na. Awa na lang na umiiral sa kanila, kaya nagsasama. Pero mag-asawa. Bakit nagkakaganon? Sapagkat punong-puno na ang kanilang mga puso ng masamang espiritu, ng galit, tuo, hinanakit, tampo, sama ng loob, na nagano because they were lack of communication with each other. Kulang sa pansin, kulang sa pakikipag-usap sa isa't isa, at dahil walang communication, nagkaroon ng communication gap. At kapag may gap, may pagitan, yun ang pinasukan ni Satanas. Ano bang pagitan? Kapag ang buhay ng tao at relasyon ng tao ay may pagitan, yun ang nagiging daan para ang demonyo makapenetrate sa ating mga buhay. Kaya mahalaga ang pananampalataya
At ang tunay na may pananampalataya kapag ikay nakuha ang kapatawaran na mula sa Diyos. Amen! Kaya ano sabi ng Bible, 1 Samuel chapter 15, verse 22, obedience is better than sacrifice. Napakalaga ng pagsunod kaysa sa mga mamahaling handog. Gaano man kalaki ang ating mga alay at handog, kung tayo na may sumusuway, mga kapatid. Ha? Sabi nga ng isang nag-aalay, sabi, ito po ang aking ikapo. Ay pangit ang ugali niya, hindi nagbabago, pero okay sa kanya, giving tithes, giving offering, everything, nagagawa niya. Pero ano, nang siya'y managinip, ano ang sabi ng Panginoon? Ha? Ikaw po ang kailangan ko, wika ni Jesus. Ikaw, sapagkat pag ikaw ang iyong inalay, babaguhin ka ng Panginoon mula ulo hanggang talampakan. Ikaw ang siyang kailangan ng Diyos. Amen? At kapag naialay natin ang ating sarili, lahat ng ating gagawin maging kalugod-lugod sa Diyos. Sabi ng Romans chapter 12, verse 1. Ano sabi ng Bible? Ialay niyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Kanya. We need to offer ourselves unto God. Ha? Buhay, Anya. Alam mo, pag sinabing buhay, kapag tayo hiwalay sa puno, patay yun. Sabi ng Panginoon sa John 15, ha? Mula sa mga talatang 1 hanggang sumusunod, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. We are the branches. At si Kristo ang puno. Sabi niya, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin. At ako sa Kanya ang siyang mamumunga ng sagana. Ano ba yung bungang sagana? First, your character. Your character becomes the character from the character of Christ. Ang ugali natin magiging yung ugali ng Panginoon kapag tayo nananatili kay Kristo na siyang puno. Ha? At hindi lang yun. Dahil si Kristo ang pinagmumulan ng lahat. Sabi ng Panginoon sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Ha? Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Gusto natin ang mahabang buhay, ayaw mo naman tanggapin yung buhay na si Kristo? Ano ang sabi ng advertisement ng isang product? Coke adds life. Ano yung Coke adds life? No! Magiging diabetic ka noon. Magkakasakit ka kapag ikaw ay laging yun ang iniinom. Kapatid, iiksi ang buhay mo. Pero ang wika ng Panginoon, ako ang daan, katotohanan, at ang buhay. Kapatid, Jesus is our life. Siya ang ating buhay. If you want to have long life, come unto Jesus. Accept Jesus in your life. Be faithful to the Word of God because the Word of God is Jesus Christ. John chapter 1 verse 1, He is the Word from the very beginning. Siya ang salita at ang napapakinggan nyo ngayon, spoken word is Jesus. Purihin si Jesus. Ang hina. Ay pinagpapala. At yung pagiging masunurin na yon, it because of faith. Si Abraham, tingnan niyo po si Abraham. Si Abraham, ilang taon na nanalangin sila mag-asawa. Ang problema pa, parihas na silang matanda na. At ang pinakamatindi, si Sarah ay baog pa. How come na magkakaanak sila? Paano yun mangyayari? Mga kapatid, balik tayo sa faith. In God, nothing is impossible if you have faith. Walang imposible sa Diyos. Kung ikaw ay may pananampalataya, magaganap sa iyo kung ano ang nais ng Diyos para sa iyo. Mangyayari pag pinawaliwalaan. Amen! Kaya anong nangyari?
matanda na, pinagtawanan pa ni Sarah ang Diyos. Nung sabihin ni Yahweh na kayong mag-asawa ang siyang pagmumulan ng maraming saling lahi ang magiging anak niya kasi ang dami ng buhangin. Aba, tumawa si Sarah. Sabi niya, mga kapatid, ilang taon, more than 20 years, nananalangin sila. After more than 20 years, saka sila tinugon. At saka lang naglihi. Pero bago mangyari maglihi, ang tunay na asawa ni Abraham na si Sarah, abay, nawalan sila ng pag-asa. Ang sabi ni Sarah, hindi naman yata mangyayari yun, tabihan mo na lang yung ating katulong. Yun yung mga taong tumatabi sa katulong, espiritu na masama. Sabi na, pumasok kay Sarah, espiritu, sabi na kay Abraham, di naman mangyayari tayo, nagkaanak tayo. Tabihan mo na lang si Agar para magkaanak ka. At aariin niya ating anak para matupad ang sinabing Yahweh. Tinabihan nga, masunurin kami, mga lalaki. Kaya ang tawag doon sa iba, pag may asawa, si Don Juan, si Don Ramon. Kasi yung asawa, pag sinabi nyo sa asawa, si Don Ramon, sabi niya, doon ka sa kusina, doon ka sa labada, doon ka sa batya, doon ka. Ay si Don Juan, si Don Ramon. Masunurin kasi yung mga lalaki, tandaan niyo po. Masunurin yung mga lalaki. Sabagat mulat sa poon, mahal kita. Simulat sa poon, mga kapatid, ang mga babae ang unang natukso. Seba ang nagdala ng bunga ng prutas kay Adan. Ayaw ni Adan. Pero nung binibigyan, sabi ni Sarah, masarap, sige na, kainin mo. Ayaw ko magkakasal, kumain ka. Aba, sumunod. Naging under desire. Purihin si Jesus. Purihin! Purihin! At Panginoon. Brothers and sisters, isipin mo. Sa unang ninuno natin ay kay Sarah, siya rin ang nagputos kay Abraham. Tabihan na lang yung katulong. Aba, masunurin si Abraham, sumunod nga, tinabihan si Agar, nagkaanak sila, si Ismael. Yun ang sinundan ng ating mga kapatid na iba, ang pananampalataya. Kaya ang tawag sa atin, tayo ang tunay na mga anak, mayroong anak sa labas. Bakit? Ang anak sa labas ay ang anak ni Abraham sa kanyang katulong. Kaya anong nangyari? Yun ang nagpaparami, kaya hindi magkasundo ang bayan, kaya hindi magkasundo ang buong mundo, sapagat magkaiba ng lahi. May anak sa labas at may anak na tunay. At salamat sapagat tayo nanalig, nanampalataya, tayo ay mga tunay ng anak ng Diyos dahil kay Kristo. Ang hina, purihin ang Panginoon. Amen! At ang pagiging anak natin ay dahil sa hindi sa pamagitan ng tao, kundi dahil sa Diyos. Kaya mula tayo sa angkan ni Abraham, sa tunay na anak niya kay Sarah, at mula doon ay tayo naging mga inapo ni Abraham, mula sa pananampalataya ni Abraham na naging masunurin. Bago mangyari yun, naging masunurin? Alam ni Abraham na kahit nasabihin niyang papatay niya ang anak niyang sino? Si Isaac. Dahil sinabi ni Yahweh, iyong ialay. Masunurin. Ang tao masunurin, pinagpapala. Dinala nga sa bundok. Inialay na nga ang kanyang anak. Nung papatay na lamang at suka. Mga kapatid ko, si Isaac. Sabi ni Yahweh, Abraham, huwag mong ituloy ang pagsaksak mo sa bata. Napatunayan mo na ikaw nga'y tapat, masunurin na anak ng Diyos. Ano ang naging kapalit, mga kapatid? Because faith of Abraham, mga kapatid kay Kristo, anong ibig sabihin nun? Totoo. May tiwala sa Diyos. Dahil alam niya na sa kabila na iaalay niya, alam niyang hindi yun pahihintulutan ng Diyos. At kung gawin man yun ng Diyos, ibabalik pa rin niya. Sapagat ang Diyos ang
ka ng buhay. Amen! Being obedient to God, brothers and sisters, yun ang susi ng pagpapalat, biyaya at himala. Kapag tayo naging masunurin, unahin natin ang Diyos, sabi ron, seek ye first the kingdom of God. Pangalawa, His righteousness, yung buhay na matuwid. Ay baka nga simba ng simba naman tayo, pero hindi naman natin tinatalikdan yung kasalanan. Simba nga ng simba tayo, pero tayo ng taya ng loto. Kasalanan pa rin yan, sapagkat lahat ng iyan ay sugal. At mas marami ang talo kaysa panalo, at mas marami ang nagutom. Na yun yung mula sa maliliit na nagtaya, ikaw yung nanalo, na atimong nagutom yung marami, kumamkam ka ng maraming pera, pero yung mga natalo ay gutom at walang makain. Kaya sugal pa rin yan. Remember God, sa Diyos, it's always all diba? All is there in love, diba? Sa Diyos, ang pag-ibig ay pantay-pantay. Maging tabingi ang mukha mo, ha? Maging sino ka man, mabaho man ang iyong kilikili, mahal ka pa rin ng Diyos. May putok ka man, badrat ka man, anumang kapintasan mo, pangit man sa tingin ng tao, ang ating mga hindi yan ang tinitingnan ng Panginoon. Pantay-pantay ang pag-ibig niya at pagtingin sa atin, sapagat ang tinitingnan ng Panginoon ay yung bunga ng iyong pananampalataya, may malinis na puso, malinis na kalooban na pinaghaharian ni Yahweh El Shaddai! Amen! And finally, Parang tinatamad na silang pumalakpak sa pasanan. Brothers and sisters, tandaan po natin, napakalaga ang pagiging tapat. Kahit sa mag-asawa, pagiging tapat sa isa't isa. Hindi magiging tapat ang pagsasama.
kapag ang isang asawa ay nagtataksil, yan ay magbabalik sa inyong tahanan. Ang magsasuffer ang inyong buong tahanan kapag hindi faithful sa isa't isa. Affected ang mga anak, apektado ang buong tahanan. At ang wika ng Biblia, itago mo man ang itago, ilihi mo man ang ilihi, walang lihim na mapupunan. Sabi ng Panginoon, kung ano ang ginawa ninyo sa dilim, ibig sabihin ng ginawa sa dilim, ginawang kasalanan. Ang nagre-represent ng dilim ay kasalanan. Ano man ang inyong ginawa sa dilim at inyong inilulong sa dilim, ay kanyang ipagsisigawan at kanyang ilalantad sa liwanag. Kaya masarap maging tapat. Dahil ang aanihin natin ito ay buhay na walang hanggan. Nakakatsak tayo ng ganap na kaligtasan. Kaya nga tayo, hindi tayo nagsasabing ganap na tayo ligtas. We are in the process. Because we know that we are saved. Because it is already done. Ginawa na ng Panginoon. But remember, it is a proseso na kailangan pagpatuloy mo. Sabi ng Panginoon, ayon kay St. Paul, let us continue to work out our salvation. In other words, yung araw-araw nating pamumuhay, kasi kung pwede kang bumaliktad, kung pwede kang mapunta sa impyerno sa kabila, na sabi mo ikay may pananampalataya sa Diyos. Ang dami may pananampalataya, pero nagagawa natin magkasala. Di ba ganun buhay natin nun? Di ba ako nung nagsisimba rin? Nagsusubo rin ako ng banal na komunyon, pero nakakagawa ko ng kasalanan, pumupunta ako lagi sa alibang-bang, nakikipag-date ako sa may asawa, nagbabayad ako ng babae doon sa rotola, ha? Namunod ako sa beer house, at tulawin ka doon, at aking katabi, manikot ko yung kamay ko, sa kung ano yung aparato, pero nagsisimba ako, Christian rin ako. Di ba tayo sa Panginoon na yun, mga kapatid, na yung pagiging kapatid natin, na hindi tayo maninlang sa Satanas, sa pagkakas tayo maninlang, yun po ang pinakaunang-unang kasalanan. Sabi ng Ibanis Kubilian, no! Ang unang-unang kasalanan ng tao ay deception, na-deceive si Adan at si Eva. Ang resulta ng pagiging deceive, brothers and sisters, ay disobedience. Pagsuway, pag na-deceive na tayo, na-remember ang dinideceive ng demonyo yung ating isipan. Niilingan ng demonyo yung ating mind. Kaya sabi ng Romans, kapatid kay Kristo, sa chapter 12, mag-iba na kayo at magbago ng isip. Baguhin natin ang ating isipan. Ha? Because of the conscience na kapatid kay Kristo. Ha? Minsan, hindi natin pinapakinggan yung conscience that which is the voice of God. Sa halip ang ating pinapakinggan yung ating yung gusto natin, yung desire ng ating lust of the flesh. Pita ng laman sa halip na yung voice of the Spirit. Brothers and sisters, faithfulness is very important. At yung katapatan yung dapat din ay mula sa yung tunay na pananalig sa Diyos. Kaya, matakot tayo sa Panginoon. Holy fear. Mananapatakot sa Diyos. Dahil po ang maghatid sa atin sa pagiging tunay na Kristiyano. Brothers and sisters, kung may naman tayo nagawang kasalanan, atin itong aminin. Kung nagkasala man tayo sa ating kapwa, lalo na sa ating asawa, mga anak, kausapin na natin, ipagtapat mo na ikay nakagawa ng pagkakasala doon sa inyong driver. Ako'y tulungan mo. Patuloy mo akong samahan, gabayan ng iyong Espiritong Banal upang matupad ko ang tungkulin na inatang mo para sa akin. Kaya, Panginoong Jesus, narito po ako, pinagsisisihan ko ang lahat ng ito at sinasabi ko sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo na ako'y kanyang patawarin. Praise the Lord.
mo sana ako. Pagsamoy dinggin mo. Ikaw naman ang bukas, pakinggan mo. Let's meditate His Word and the message of that song. Ating pagnilayan. At alam kong hindi pababayaan tayo ng Panginoon. Dumadaloy siya ang kanyang kapangyarihan sa ating lahat. Alam na alam niya kung sino ang naghingi ng tawad, nagsisi, ang siyang naglalaan ng kapatawaran mula sa Diyos. At dumadaloy na ang kanyang himala. Sapagkat alam natin siya ay nandito, nagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. Ama naming Diyos na makapangyarihan, Ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos ng pagpapala at biyaya. Dalangin ko, Panginoon, ang ganap na kagalingan ng bawat isa. Kagalingan, Panginoon, ang anumang uri ng karamdaman mula ulo hanggang talampakan. Anumang uri ng karamdaman na ininadahin sa iyo, Panginoong Diyos. Alam na alam mo ang lahat ng kanilang ninanais. Alam na alam ninyo, Panginoon, kung ano ang laman ng kanilang kalooban. At ngayon sa kasama namin nilalapit sa iyo. Ama, yung nagpapagpanang kamay, abutin mo ang bawat isa sa amin na dumadaing sa iyo upang kami, Panginoon, ay magtagumpay. Upang ang ganap na karamdaman ng mga sigaling, O Diyos. Pagkain mo, Panginoon, ang mga karamdaman na siya naging kaya ng kahirapan, O Diyos. Nauubos ang kanilang mga pinagsikapan, nauubos ang kanilang mga kayamanan dahil sa kapapagamot, O Diyos, tulad ng babaeng tinurugo. At umaasa kami, Panginoon, ng pagdaloy ng kapagalian mo ng himala. Ama,
Receive Him. Receive Him. Receive Him. Sabihin niyo, I receive. I receive. I receive. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin siya. Ang malakas. Sabihin niyo, I am healed. Sabihin niyo, magaling na ako. Malaya na ako. Mayaman na ako. I am rich. I am more than conqueror. No one can defeat me. Greater is Jesus Christ than Satan who is in the world. Jesus Christ, my God, my Savior, my life, my everything. I claim I am rich, I am healed, I am more than conqueror. No one can defeat me because Jesus Christ is with me. Palapakan natin si Jesus. Yung malakas, yung malakas, yung malakas, yung malakas. Magaling na kayo, magaling na kayo. Declare, 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 declare that you are healed. Declare that you are healed. Declare that you are healed. Declare that you are rich. Declare that you are rich. Declare that you are healed. Declare that you are rich. Declare that you are healthy. Amen. Everybody is healthy. Everybody is healthy. Amen. Yeah, good health lahat tayo. Sa ngalan ni Jesus. Amen, di ba? Taas ang kamay mo. Ang lakas ng power talaga. Uri, Jesus. Hallelujah. Palakpakan si Jesus. Aba, inugas pa ako bukas alas 6. Makinig kayo bukas alas 6, ano? At yung gawain niyo yun, abangan nyo doon sa YouTube. Ayun, si Kuya Ryan ang nag-ano. Yan yung tatay ko. Pagulong anak. Praise the Father. Praise the Son. Hallelujah. Okay, mga kapatid, itaas ko ng mga prayer request. Mga panyo, kasi lagis, video, wallet, bag, passport, papeles. I pray na marami pong mag-a-abroad ngayon. Sino sa inyo gusto mag-abroad? Sa Angola. Maraming ISIS doon. Okay, kasang mga kamay. Ama namin Diyos, at papasalamat po kami sa biyaya ng kaligtasan, sa biyaya ng kapatawaran, sa biyaya ng pananampalataya o Diyos, at higit sa lahat, salamat sa iyong Espiritu Banal. Ang mga pagpadaling po, mga bagay nito, ang mga panyo, asin, langis, video, wallet, bag, passport, papeles, maging mga religious articles, at maging ang aming mga tubig na hawak. Pagpalain po ang lahat ng ito, maging contact point, Panginoon, ng aming pananampalataya sa iyo. At ang madagyan mo na yung kapangyarihan at magamit sa kapanahonan. Ang mga hinatilan po namin ang aming mga prayer request ay answered prayer. At ibalik po ng siksik, liglig at umangapal ang mga alay at handog po namin. Kasama namin dalangin, Panginoon, ang bawat pamilya, ang pagkakasundo at pagmamahalan sa isa't isa. Pagpalaki na rin po ang aming hinamang ng puro-faro po ng lugar na ito, Panginoon, at ang kanyang mga katuwang at mga katulong. Pagpalain po ang parishioners at ang lahat, Panginoon, ng mga organization. We pray, Lord God, in the name of Jesus Christ of Nazareth, by the power of the Holy Spirit. In Jesus' name, let us give thanks with a grateful heart of Jesus. Ating iakay, ihandog sa Diyos ang ating mga Amen.